Kabanata 1. ENG hindi inaasahang lihim essay gabi ng pista. Isang gabing maalinsangan na mayo sa isang malaking mansyon sa eksklusibong subdivision ng Forbes Park, Makati. Mahigit 35 tao ang nagtitipon-tipon sa malawak na dining hall na puno ng crystal na chandelier at imported na kahoy na mesa na maaaring umupo ng 20 tao ng sabay-sabay. May mahinang tugtugan ng classical music sa background. Ngunit naputol iyon ng malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinakaulo ng mesa. Wala kang karapatang makialam, ese anak K. Ang malakas na boses ni Don Armando Montefalco, 58 taong gulang, kilalang real estate tycoon sa buong Luzon, ay nagpagulat sa lahat ng bisita. Nakatutok ang matang nanlilisik nito sa isang babaeng nakatayo sa gilid, nakayuko. May suot na simpleng kulay abo at puting uniform ng kasambahay. Sa kamay nitong kaliwa ay may hawak pang tray na walang laman maliban sa isang basong crystal na nabitawan niya sa sahig dahil sa gula. Si 8 Luz, 48 taong gulang. 15 taon nang nagtatrabaho sa pamilya Montefalco. Payat, mapusyo ang balat, mahaba pa rin ang buhok na nakabunang mahigpit. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tanging ang mahinang pagtulo ng luha sa kaliwang pisngi ang naririnig maliban sa nakakabinging katahimikan ng buong dining hall. Sa harap mismo ng anak niyang si Rafael, 17 taong gulang, valedictorian ng La Salle Green Hills at papasok na sa medicine sa USC sa susunod na buwan, hinintay ni Don Armando na may magsalita si 8 Luz. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, yumuko pa siya ng mas malalim, parang gustong lamunin na siya ng sahig. Papa, tama na po, mahinang sabi ni Rafael, ngunit pinatigil siya ng isang matalim na tingin ng ama. Rafael, anak, tandaan mo ito, sabi ni Don Armando habang itinatapat ang daliri sa kasambahay. Ang mga katulad niya, walang alam kundi maglinis, magluto at sumunod. Huwag kang makikipag-usap sa kanila na parang kapante mo. Alam mo ba kung bakit ka magaling sa school? Dahil binayaran ko ang pinakamahal na tutor sa buong Maynila. Hindi dahil sa mga walang kwentang peyo ng mga taong gaya niya. Tumango-tango ang ilang bisita, kahit halatang nahihiya. Sidra, Carmela, ang asawa ni Don Armando, ay abala sa pag-inom ng wine at parang walang narinig. Biglang may isang bisitang lalaki, si Ati Vargas, na tumawa ng malakas. Tama iyan, Armando. Dapat talaga alam ng mga kasambahay ang kanilang lugar. Ngunit sa gitna ng tawa ng mga bisita, may isang bagay na hindi nila napansin. Habang nakayuko si 8 Luz, dahan-dahang itinaas niya ang kaliwang kamay at hinawakan ang maliit na bulsa ng kanyang uniforme sa dibdib. Sa loob noon ay may isang lumang pepel na nakatiklop ng mahigpit. Isang pepel na 15 taon niyang itinago. Isang pepel na naglalaman ng unang pagsusulit ni Rafael noong kindergarten pa lamang ito na may markang 100 at may malaking pulang guhit na very good. Nasulat kamay niya. Sa perehong sandali, si Rafael ay lihim na tumingin kay 8 Luz. Sa mga mata ng binatilyo ay may kakaibang lungkot at pasasalamat na hindi may paliwanag ng kahit sino sa mesa. Dahil alam ni Rafael ang isang bagay na hindi pa alam ng kanyang ama. Na tuwing gabi, simula ng 5 anyos pa lamang siya, ang tunay na nagturo sa kanya ng ABC, ng 123, ng science at ng mga formula sa math, ang tunay na nagbasa sa kanya ng mga libro hanggang makatulog siya, ang tunay na nagturo sa kanya kung paano maging matiyada, matapang at mabait. Ay ang kasambahay ng ngayon ay hinuhusgahan at pinahihiya sa harap ng lahat. At sa gabing iyon, habang nagpapatuloy ang selebrasyon ng kanyang ika-negatibo 17 kaarawan, alam ni 8 Luz na malapit nang matapos ang 15 taong pagtatago. Dahil sa linggong ito, ang resulta ng pinakamahalagang pagsusulit sa buhay ni Rafael ang lalabas. At kapag nalaman na ng lahat kung sino talaga ang nagturo sa batang ngayon ay tinuturing na prodigy ng buong pamilya Montefalco. Sasabog na ang katotohanan makakagulo sa buong mansyon. At hindi lang iyon. May isa pang lihim si 8 Luz na mas malaki pa sa lahat. Isang lihim na magpapayak sa lahat ng taong nasa hapag ngayong gabi.
At iyon ang magsisimula ng totoong kwento ng pag-asa. Kabanata 2. Yenji lihim silid sa ilalim ng malaking bahay. Matapos ang mahabang hapunan na puno ng peking ngiti at bulong-bulungan, tahimik na umakyat si 8 Luz sa ikalawang palapag ng mansyon, dala ang tray ng mga baso na kanyang kinuha sa mesa. Sa labas ng bintana ay nakikita ang buong Forbes Park na parang maliit na lungsod ng mga ilaw. Ngunit hindi siya tumigil sa ikalawang palapag. Nagpatuloy siya sa likod ng bahay, sa maliit na pinto na halos hindi napapansin ng mga bisita, ang pinto patungo sa basement kung saan siya natutulog. Bumaba siya ng dahan-dahan sa makitid na hagdan na gawa sa semento. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa ibaba ay malamig. Amoy lumang kahoy at kaunting amag. Walang bintana. Isang maliit na bombilya lang na kulay dilaw ang nagbibigay liwanag. Sa kaliwang sulok ay may single bed na may manipis na kutson at isang kumot na kulay asul na punit-punit na sa gilid. Sa kanan ay maliit na mesa na gawa sa plywood at isang upuan na may 3 binti lang. Ang ika-4 ay pinapatong sa lumang telephone directory para hindi gumalaw. Dito siya nakatira sa loob ng 15 taon. Ngunit hindi alam ng sinuman sa pamilya Montefalco na sa ilalim ng kanyang kama ay may isang lumang kahoy na bowl na may kandado na kalawang na. Tinago niya iyon sa pinakamalalim na parte, natatakpan ng mga lumang damit at plastik ng sabon. Ngayong gabi, pagkatapos ng lahat ng panghahiya, dahan-dahan niyang hinila ang bowl na iyon. Matigas na ang kandado. Pero may susi pa rin siyang suot sa lig, isang maliit na susi na nakatali sa manipis na laso na kulay pula na hindi na maliwanag ang kulay. Kinakabahan ang mga kamay niya habang binubuksan ang kandado. Pagbukas ng bowl, parang bumalik ang nakaraan. Una niyang hinawakan ang isang frame na gawa sa kahoy na may salamin na basag na sa gilid. Larawan niya noong 1978. Nakasuot siya ng toga. Hawak ang diploma. Nakangiti siya ng malapad. Sa ibaba ng larawan ay nakasulat sa gintong letra. Luz Viminda A. Reyes, Most Outstanding Public School Teacher of the Year, Region EVA. Sa tabi noon ay isang malaking envelope na kulay brown. Binuksan niya. Sa loob ay mga sertipiko, medalya, at lumang plaketa. Mayroong isang malaking gintong medalya na may nakasulat na Best in Mathematics Instruction, National Level 2002. Mayroon ding litreto niya kasama ang mga estudyante niya noon, mga batang nakangiti, yumayakap sa kanya, hawak ang mga trophy na magkakasama nilang napanalunan. Dahan-dahan niyang inilagay sa mesa ang mga iyon. Agkatapos ay may isa pang maliit na kahon na gawa sa plastik na kulay berde. Binuksan niya. Sa loob ay mga lumang kuwaderno. Hindi ordinaryong kuwaderno. Puno iyon ng sulat kamay niya. Mga lesson plan. Mga drawing ng cell division na ginuhit pa niya gamit ang kulay na lapis. Mga formula sa algebra na may paliwanag na parang sinasabi sa isang bata. At sa pinakailalim ng kahon, isang maliit na notebook na kulay itim na may tatak na para kay Rafael. Binuksan niya ang unang pahina. Nakasulat doon sa malinis na sulat kamay niya noong 2000. Para sa batang 5 taong gulang na laging nagtatanong ng bakit. Ito ang mga unang aralin ko sa iyo, Rafael. Hindi kita pwedeng turuan sa harap ng iba. Pero sa bawat gabi na binabasa ko sa iyo ang libro, sa bawat gabing tinuturuan kita ng letra at numero sa ilalim ng mesa, alam kong nakikinig ka. Sana balang araw, may bigay ko sa iyo ng buo ang mga ito. Tita Luz, na hindi mo pwedeng tawaging tita sa harap ng iba. Sa mga susunod na pahina ay makikita ang unang pagsusulit ni Rafael noong kindergarten pa lamang siya. May marka ng 100. Sa ibaba ay may malaking smiley face at nakasulat na, Very good, anak. Proud na proud si tita. Mayroon ding larawan nilang dalawa na kuha sa cellphone na hindi na gumagana. Si Rafael na 5 anyos, nakayuko sa ilalim ng mesa, hawak ang flashlight, at si 8 Luz na nakaupo sa sahig, nagtuturo gamit ang karton na drawing. Sa huling pahina ng notebook ay may nakasulat na petsa, Mayo 15,
2025, 3 araw mula ngayon. At sa ibaba noon ay nakasulat, ngayon na ang araw na dapat malaman mo ang katotohanan. Hindi kita pwedeng turuan magpakailanman sa dilim. Oras na para lumiwanag ang lahat. Dahan-dahang isinara ni Ate Luz ang notebook. Hinawakan niya ito sa dibdib, parang yakap sa anak na hindi niya kailanman naging official. Sa labas na maliit na silid ay naririnig pa rin ang mahinang tugtugan mula sa party sa itaas. Ngunit sa ilalim ng malaking bahay, sa maliit na silid na iyon, may isang babae na tahimik na umiyak habang hawak ang mga alaala ng 15 taong pagtatago. Hindi lang siya kasambahay. Siya ang tunay na guro. Siya ang tunay na nagbigay ng pakpak sa isang batang ngayon ay tinuturing na genius ng lahat. At sa loob ng 3 araw, kapag lumabas na ang resulta ng pinakamalaking pagsusulit sa buhay ni Rafael, hinding-hindi na siya pwedeng manatiling tahimik pa. Dahil ang lihim na iningatan niya sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng 15 taon ay malapit nang sumabog sa buong mansyon. At kapag nangyari iyon, walang sinuman sa pamilya Montefalco ang magiging pareho pa. Kabanata 3. Yenji pagsubok ay nagtulak essay kanya essay dilim. Noong 2008, si Ma. Luz Viminda A. Reyes, o mas kilala noon bilang Ma'am Luz ng San Isidro National High School sa Cavite, ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na guro sa buong Calabarzon. Sa loob lamang ng 10 taon, nakatanggap siya ng 3 gawad pagkilala sa natatanging guro mula sa DIPT, 2 National Awards sa Mathematics at Science, at isang personal na pagbati mula sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang mga estudyante niya noon ay laging top 1 sa buong division. Mayroon pa siyang star section na tinawag na Luz Batch, mga batang mahirap na naging scholar sa UE, Ateneo at La Salle dahil sa kanya. Ngunit isang araw ng Nobyembre 2008, lahat ng iyon ay nawasak sa isang iglap. Ang kanyang ina, si Aling Gloria, 72 taong gulang, biglang hinimatay sa pelink. Stroke. Sa ospital ng EGA ay sinabi ng doktor na kailangan ng agarang operasyon sa utok na nagkakahalaga ng halos 4 milyong piso. Wala siyang ipon na ganoon kalaki. Ang kanyang asawa na si Mang Ben, isang ordinaryong tricycle driver, ay nahirapan ding makahanap ng pautang. Sa loob ng 2 buwan, nagbenta sila ng lupa sa Cavite, ng bahay-bahayan, ng alahas, ngunit kulang pa rin. Isang gabi, habang umiyak siya sa harap ng ina niyang nakahiga sa ICU, may lumapit na nurse at nagbigay ng sulat. Mula sa isang dating estudyante niya ng ngayon ay malaking negosyante sa real estate. Ma'am, kung kailangan niyo po ng trabaho na mataas ang sweldo at may libreng tirahan, punta lang po kayo sa bahay namin. Malaki ang mansyon, kailangan namin na mapagkakatiwala ang kasambahay. Hindi niya alam noon na ang sulat na iyon ay magiging simula ng 15 taong pagtatago. Pumasok siya sa pamilya Montefalco noong Enero 2009. Sa unang araw pa lang, sinabi na ni Don Armando, "Sa bahay ko, ang kasambahay ay kasambahay lang. Walang aunt, walang tita. Luz lang ang itatawag sa'yo. At huwag na huwag kang makikipag-usap sa anak ko ng matagal." Noon ay 5 taong gulang pa lamang si Rafael. Cute, mataba, at laging tahimik. Sa unang linggo pa lang, napansin niya na kahit may mga yaya at tutors, madalas na nakaupo si Rafael sa sulok at naglalaro mag-isa ng blocks. Walang gustong maglaro sa kanya dahil takot sa ama. Isang gabi, habang naglilinis siya sa playroom, nakita niyang nahulog ang lapis ni Rafael sa ilalim ng mesa. Yumuko siya para kunin. At doon niya unang nakita ang mga mata ng bata, mga matang puno ng tanong. "Tita, bakit may bilog ang mundo?" Tanong ng 5 anyos na Rafael. Doon nababag ang puso niya. Hindi siya pwedeng maging tita. Pero hindi rin niya kayang hayaang lumoki ang batang ito na walang tunay na nagtuturo sa kanya ng pagmamahal sa pag-aaral. Kaya nagsimula ang lihim na gabi. Bawat 9:00 ng gabi, pagkatapos matulog ang buong bahay, dahan-dahang pupunta si Ate Luz sa kwarto ni Rafael na may maliit na flashlight at isang piraso ng karton.
Sa ilalim ng kama o kaya sa ilalim ng mesa, nagtuturo siya. Una ay ABC at 123. Pagkatapos ay mga kulay, mga hayop, mga planeta. Nang mag 6 years old na si Raphael, nagturo na siya ng multiplication table gamit ang daliri. Nang mag-grade 1, tinuruan niya ito ng fractions gamit ang hiwa-hiwalay na cookies na lihim niyang inilalagay sa bulsa. Sa bawat exam na perfect si Raphael, may lihim na high five sila sa ilalim ng mesa. Sa bawat medalya na natatanggap ni Raphael sa school, may lihim na yakap sa dilim ng kwarto. Pero may mga gabing halos hindi na siya makagalaw sa sobrang pagod. May mga araw na kailangan niyang maglinis ng buong bahay mula alas 5 ng umaga hanggang hating gabi, tapos magtuturo pa rin siya kay Raphael hanggang alas 2. May isang gabi na nahuli siya ni Dra. Carmela na may hawak na libro sa kwarto ni Raphael. Muntik na siyang matanggal. Pero sinabi niya lang na naglilinis lang po, ma'am. At hindi na siya pinansin pa. Sa loob ng 15 taon, hindi kailanman siya nakalabas ng bakasyon. Hindi siya nakadalo sa libing ng kanyang asawa noong 2015. Hindi niya nakita ang libing ng kanyang ina noong 2018 dahil kahit may utang pa rin siyang 850,000 sa ospital, hindi siya pinayagang umabsent ni Don Armando. Pero hindi siya sumuko. Dahil tuwing nakikita niyang umiyak si Raphael kapag binabagsak siya ng ama sa harap ng mga bisita, alam niyang sulit ang lahat. Dahil tuwing nakikita niyang ngumingiti si Raphael kapag may perfect score, alam niyang may kabuluhan ang kanyang paghihirap. At ngayon, 17 taong gulang na si Raphael. Sa susunod na linggo ay ang pinakamalaking pagsusulit sa buhay niya, ang UPKET para sa medicine. At sa kauna-unahang pagkakataon sa 15 taon, nagdesisyon si 8 Luz. Tama na ang pagtatago sa dilim. Oras na para lumiwanag ang katotohanan. Oras na para malaman ng lahat kung sino talaga ang tunay na nagturo sa batang ngayon ay tinituring na genius ng buong pamilya Montefalco. At ang pagsubok na iyon, ang 15 taon ng pagtitiis, pagluha sa dilim, at pagmamahal na hindi kailanman nasabi ng malakas, ay malapit ng matapos. Sa susunod na kabanata, ang gabing iyon na magpapabago ng lahat. Kabanata 4, ENG Bagong Pahiya, ENG Lihim NA Envelope. Makalipas ang 3 araw mula sa nakakahiyang gabi ng birthday ni Raphael, tahimik na ang mansyon. Pero hindi tahimik ang loob ng bawat isa. Si Don Armando ay abala sa kanyang opisina sa 3 palapag, tumatawag sa mga private tutors na binayaran niya ng mahigit 5,000 piso bawat oras. Garantiya niyo na isa ang anak ko sa UPKET, ha? Kung hindi, walang bayad, ang paulit-ulit niyang sinasabi. Si Dra. Carmela naman ay nasa spa sa Greenbelt, nagpaparelax, na para bang walang nangyari. At si Raphael ay hindi na makatulog ng mahimbing. Sa loob ng 3 araw, halos hindi siya lumalabas ng kwarto. Nakasara ang pinto. Sa labas ay naririnig ang mga yaya na nagbubulungan. Naku, baka hindi na makapag-exam yan. Mukhang nabaliw na sa pressure. Ngunit sa loob ng kwarto, si Raphael ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa kama. Hawak ang isang lumang notebook na kulay itim na natagpuan niya sa ilalim ng kanyang unang 3 gabi na ang nakalipas. Sa unang pahina ay nakasulat pa rin ang dedication na binasa niya ng paulit-ulit. Para sa batang laging nagtatanong ng bakit. Ito ang mga unang aralin ko sa iyo, Raphael. Tita Luz. Sa loob ng notebook ay daan-daang pahina ng sulat kamay. Mga drawings ng cell division. Mga shortcuts sa algebra na hindi pa niya naririnig kahit sa pinakamahal na tutor. Mga paliwanag sa physics na mas malinaw pa sa mga libro ni Holiday. At sa dulo ng bawat lesson ay may maliit na smiley face at nakasulat na proud si tita. Sa huling pahina ay may bagong sulat, malinaw na isinulat kamakailan lang. Raphael, anak, sa linggo na ang UPKET. Hindi kita pwedeng turuan ng harapan. Pero narito ang lahat ng kailangan mo. Alam kong kinakabahan ka. Alam kong galit ka sa papa mo. Pero tandaan mo, ang talino mo ay hindi galing sa pera niya.
Galing ito sa puso mo at sa mga gabing hindi ka pinabayaan ng isang taong hindi mo man lang pwedeng tawaging tita sa harap nila. Kaya mo, anak. Tita Luz, huwag kang matakot. May sorpresa akong ipapadala sa iyo bago ang exam. Habang binabasa iyon ni Rafael, tumulo ang luha niya. Hindi niya alam na sa labas ng pinto, nakatayo si 8 Luz, nakikinig sa mahinang hikbi ng binatilyo. Nang sumunod na araw, Biyernes, ay opisyal na nagalit si Don Armando. Sa hapunan, sa harap ng buong pamilya at 3 yaya, hinila niya si Rafael mula sa kwarto. Anak, tingnan mo tong grades mo sa mock exam. 89 lang sa science. Ano to? Kung hindi ka mag-top isa sa OPCAT, huwag ka nang umuwi dito. At ikaw, tinuro niya si 8 Luz na nakatayo sa gilid na may tray ng kanin. Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Wala kang karapatan. Alam mo ba kung gaano ko binabayaran ang mga tutor niya? Tumango lang si 8 Luz. Pero sa loob niya, alam niya, malapit na. Nang gabing iyon, 11:30, nang matulog na ang buong bahay, dahan-dahang lumabas si 8 Luz sa kanyang basement. Hawak niya ang isang makapal na sobre na kulay brown. Sa loob isang bagong notebook na puno ng review materials na ginawa niya sa loob ng isang taon. Lahat ng possible questions sa OPCAT Science at Math, kasama ang kanyang sariling sagot at paliwanag. Isang maliit na sulat. Rafael, ito na ang huling envelope na ipapadala ko sa iyo sa ilalim ng pinto. Sa linggo, pagkatapos ng exam, oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Hindi na kita pwedeng itago pa. Salamat sa 15 taon na naging anak kita kahit sa dilim lang. Mahal na mahal kita, anak, ang tunay mong guro. Dahan-dahan niyang isinilid ang sobre sa ilalim ng pinto ni Rafael. At sa loob ng kwarto, si Rafael ay nagising sa ingay ng pepel. Binuksan niya ang sobre. Binasa ang sulat. At sa kauna-unahang pagkakataon sa 17 taon niyang buhay, umiyak siya ng malakas. Yakap ang notebook na gawa ng taong hinuhusgahan ng kanyang ama. Sa labas ng pinto, nakikinig si 8 Luz. Tahimik siyang umiyak. Alam niya, sa linggo, pagkatapos ng exam, hindi na siya pwedeng manahimik pa. Dahil ang taong pinahiya sa harap ng lahat. Ang taong tinawag na walang kwenta. Ang taong hindi man lang pwedeng tawaging tita. Siya ang magiging dahilan kung bakit magiging doktor ang anak ng taong humihiya sa kanya. At sa linggo na iyon, ang buong mansyon Montefalco ay magigising sa katotohanang hindi nila kailanman inasahan. Ang bagong pahiya ay naganap na. Ang lihim na envelope ay naipadala na. At ang tunay na paghihiganti ni 8 Luz ay hindi sa galit, kundi sa pagmamahal na hindi nila kailanman binigyan ng halaga. Kabanata 5. Yenji Malaking Revelasyon Essay Gabi ng Pagdiriwang. Linggo ng umaga. 7:30. Ang buong Metro Manila ay puno ng mga estudyanteng nakaputing uniform na papunta sa mga testing center ng OPCAT. Sa labas ng gate ng University of Santo Tomas, nakatayo si Rafael Montefalco, matangkad, payat, medyo maputla, pero may kakaibang ningning sa mga mata. Sa bulsa niya ay ang notebook na gawa ni 8 Luz. Sa puso niya ay ang sulat na, kaya mo, anak. Sa loob ng 4 na oras, sinagutan niya ang lahat. Walang tanong na hindi niya alam. Dahil lahat ng sagot ay naroon na sa mga gabing nagtuturo sa kanya si 8 Luz sa ilalim ng mesa, sa ilalim ng flashlight, sa ilalim ng takot na baka mahuli sila. Nang lumabas siya ng gate, may ngiti sa labi niya na hindi pa niya nakikita ng iba. Makalipas ang 2 linggo, eksaktong araw ng announcement ng OPCAT results, ginanap ang malaking celebration dinner sa mansyon. Mahigit 85 bisita. Mga doktor, abogado, negosyante, at kahit ilang kilalang personalidad sa tea. May live band, may fountain ng chocolate, may imported na steak at lobster. Sa gitna ng dining hall ay malaking LED screen na nakasulat, "Congratulations Rafael Montefalco, OPCAT T is a nationwide, medicine proper, UST." Si Don Armando ang pinakamasaya. Hawak ang mikropono.
Nagsalita siya ng mahigit 10 minuto. Alam nyo, ito ang resulta ng disiplina. Ito ang resulta ng tamang pagpapalaki. Binayaran ko ang pinakamagaling na tutor sa buong Pilipinas. Walang shortcuts, walang excuses. Tumawa ang mga bisita. Uminom ng champagne. Nagpalakpakan. Pagkatapos ng talumpati, tumayo si Don Armando at tinawag si 8 Luz na nakatayo sa gilid, hawak ang tray ng wine. Luz, lumapit ka nga dito. Tahimik na lumapit si 8 Luz. Nakayuko. Don Armando, bakit po? Simula bukas, hindi na kita kailangan dito. Bayad na kita ng last salary mo. Umalis ka na. Wala ka ng silbi sa bahay na to. Tahimik ang buong hall. May mga bisitang nahihiya. May mga nagbubulungan. Pero biglang tumayo si Rafael. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya natakot sa ama. Papa, mama, mga tito at tita, may sasabihin lang po ako. Kinuha niya ang mikropono. Pumunta sa gitna. Tinawag si 8 Luz na lumapit sa kanya. Luz, hindi. Ma'am Luz, lumapit ka po dito sa harap. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakatayo na siya sa tabi ni Rafael. Alam niyo po ba kung bakit ako naging top isa? Tanong ni Rafael sa lahat. Alam niyo po ba kung bakit perfect ang science ko? Bakit perfect ang math ko? Bakit perfect lahat? Tumingin siya sa ama niya. Hindi po dahil sa mga tutors na binayaran niyo ng milyon-milyon. Hindi po dahil sa mga imported na libro. Hindi po dahil sa pressure niyo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni 8 Luz at itinaas ito sa harap ng lahat. Dahil po sa taong ito. Biglang nag-play sa malaking screen ang isang video. Video na lihim niyang kinuha sa loob ng 15 taon gamit ang lumang cellphone niya. Una, Rafael na 5 anyos. Nakaupo sa ilalim ng mesa, hawak ang flashlight habang nagtuturo si 8 Luz ng ABC gamit ang karton. Pangalawa, Rafael na 7 taong gulang, natutulog sa kandungan ni 8 Luz habang binabasa ang libro na Iarsus. Pangatlo, Rafael na 10 taong gulang, umiyak dahil binagsak siya ng ama, at si 8 Luz na yumayakap sa kanya sa dilim at nagsasabi ng, "Kaya mo yan, anak." Ipapakita natin sa kanila. Sunod-sunod ang mga clip. Mga gabing nagtuturo si 8 Luz ng fractions gamit ang cookies. Mga gabing nagtuturo ng cell division gamit ang drawing sa karton. Mga gabing umiyak si Rafael at si 8 Luz ang umaalo sa kanya. At sa huling clip, 3 gabi na ang nakalipas, si 8 Luz na nagsusulat sa notebook at nagsasabi sa kamera na lihim niyang iniwan ni Rafael. Rafael, anak, kung pinapanood mo to, ibig sabihin handa ka na. Hindi kita pwedeng turuan magpakailanman sa dilim. Salamat sa 15 taon na naging anak kita. Mahal na mahal kita. Tahimik ang buong dining hall. Si Don Armando, nakatayo pa rin, nakabuka ang bibig, walang salitang lumalabas. Sidra, Carmela, nahulog ang wine glass sa sahig. At ang mga bisita, nagsimula ng umiyak ng tahimik. Biglang lumuhod si Rafael sa harap ni 8 Luz. Ma'am Luz, Tita, Mama Luz, salamat po. Sa lahat ng gabi na hindi mo ako pinabayaan. Sa lahat ng luha mo na hindi ko nakita. Sa lahat ng araw na ibinigay mo sa akin kahit hinuhusgahan kanila. Pagkatapos ay tumayo siya at humarap sa ama niya. Papa, kung mayroon akong natutunan sa buhay, hindi ito galing sa pera niyo. Ito ay galing sa taong tinuring niyong walang kwenta. At doon, sa harap ng 85 bisita, lumuhod si Don Armando Montefalco. Hindi sa galit, kundi sa kahihiyan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, may lumabas na salitang hindi niya inasahan na sasabihin niya kahit kailan. Ma'am Luz, pasensya na po. Salamat to. At ang buong mansyon ay napuno ng iyak at palakpakan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Dahil may isa pang envelope na hawak ni Rafael. Isang envelope na ibibigay niya kay 8 Luz sa harap ng lahat. At ang laman noon ay magpapahayak pa ng mas malakas. Dahil hindi lang guro si 8 Luz. May isa pa siyang lihim na mas malaki. At iyon ang magiging pinakamalaking revelasyon ng buong gabi. Ang buong dining hall ay parang simbahan na puno ng hikbi
at mahinang bulung-bulungan. Ang mga bisita ay nakatayo, mga mata basa, mga cellphone nakababa. Walang gustong kumuha ng video. Si Don Armando Montefalco ay nananatiling nakaluhod sa harap ni 8 Luz. Ang ulo ay nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig. Sidra. Carmela ay umiyak ng tahimik sa sulok, tinatakpan ang mukha ng panyo na Hermes. Sa gitna ng lahat, si Rafael ay nakatayo pa rin. Hawak ang kamay ni 8 Luz na ngayon ay tinatawag na niyang Ma'am Luz sa harap ng lahat. At sa kanang kamay ni Rafael ay may isang makapal na envelope na kulay cream. May tatak na gintong selyo ng University of Santo Tomas. Ma'am Luz, Tita, Mema Luz. Mahina-mahina ang boses ni Rafael, pero naririnig ng lahat dahil sa mikropono. Hindi lang po kita tinawag dito para magpasalamat. Binuksan niya ang envelope. Una niyang inilabas ang isang official na papel na may logo ng USC Faculty of Medicine and Surgery. Simulang dayong taon, bilang top isa nationwide sa UPKit, binigyan ako ng pribilehiyo na magrekomenda ng isang tao para maging honorary professorial lecturer sa College of Education and Rehabilitation Sciences. At ang pangalan na isinulat ko ay ang pangalan mo, Ma'am Luz Viminda A. Reyes. Biglang napatingin ang lahat kay 8 Luz. May mga bumubulong na sino yan, may mga nagugulat. Pagkatapos ay inilabas ni Rafael ang pangalawang papel, isang titulo ng lupa at house deed sa pangalan ni Ma. Luz Viminda A. Reyes, isang 300 square meter na bahay sa eksklusibong subdivision sa Dasmariñas, Cavite, malapit sa dating paaralan niya. At ito pong bahay, bayad na. Libre na. Sa pangalan mo na. Para hindi mo na kailangang matulog sa basement kahit isang gabi pa. Hindi na nakapagsalita si 8 Luz. Tumulo ang luha niya ng tumulo. Yumakap siya kay Rafael ng mahigpit, parang ina sa anak. Narinig ng lahat ang mahinang bulong niya. Salamat, anak, sobra-sobra na to, sobra na. Ngunit hindi pa doon natatapos. Tumayo si Rafael at humarap ulit sa lahat. May isa pa po akong ibibigay. Inilabas niya ang pinakamaliit na sobre, kulay puti, may maliit na ribbon na pula. Ma'am Luz, buksan mo po. Dahan-dahang binuksan ni 8 Luz ang sobre. Sa loob ay isang maliit na larawan, ultrasound picture, at sa ibaba noon ay nakasulat sa sulat kamay ni Rafael. Ma'am Luz, Tita, hindi lang kita itinuring na guro. Hindi lang kita itinuring na ina. Dahil sa totoo lang, totoo po talaga kitang ina. Noong 2007, bago ka pa pumasok sa bahay namin, may isang babae na nagbigay ng anak sa isang pamilya na hindi pa handa noon. Isang guro na sobrang mahal ang kanyang estudyante sa hinaharap. Nahanda siyang magsakripisyo ng lahat para lang makapagbigay siya ng magandang buhay sa anak niya. At ang batang iyon, ako po. Kaya hindi lang kita tinawag na tita sa dilim. Dahil totoo po talaga kitang nanay. Mahal na mahal kita, Mama Luz. Biglang napahagulgol si 8 Luz. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang ultrasound picture. Si Don Armando, na nakaluhod pa rin, gayon ay umiyak ng parang bata. Sidra. Carmela ay lumapit at yumakap din kay 8 Luz. At ang buong dining hall ay napuno ng iyak na hindi mapigilan. Sa huling minuto ng gabi, tumayo si 8 Luz. Sa unang pagkakataon sa 15 taon, nagsalita siya ng malakas, hindi nakayuko. Salamat po sa lahat. Salamat sa 15 taon na naging pamilya ko, kayo kahit sa dilim lang. At ngayon, handa na akong maging tunay na ina sa harap ng lahat. Ngunit habang yakap-yakap niya si Rafael, may isa pang maliit na papel na nahulog mula sa bulsa niya. Isang papel na may sulat na hindi pa niya nababasa sa harap ng lahat. At sa papel na iyon ay nakasulat, Ma'am Luz, may isa pa po akong lihim. Hindi lang ako ang anak mo. May kapatid pa ako. At ngayon, hinintay ko lang na malaman mo ang katotohanan. Bago ko sabihin kung sino siya. Kung gusto mong malaman kung sino ang tunay mong panganay na anak, anoorin mo ang susunod na kwento. Rafael, at habang nagfa-fade out ang screen, may text na lumabas. Part 2.
Yenji tunay ene panganay ene anak enay maam LUZ. Nasan siya ngayon? Mag-comment ng salamat Mama LUZ kung gusto mo nang malaman agad ang susunod na kwento. At sa mga huling segundo ng video, naririnig ang mahinang bulong ni 8 Luz. Rafael, anak, sino ang kapatid mo?